Ay, magandang umaga, Grace Line. Good morning po, Dr. Toto. It's another beautiful day. It's another beautiful day. So, ito ngayon, pag-usapan po natin sa ngayon, yung impeachment pa rin. Yung impeachment pa rin pag-usapan natin para maintindihan po ng bayan kung ano ang nangyayari. Tama ba o hindi? So, the only obligation of me is to educate you kung ano ang mga kaso, paano patakboy ng kaso, kailan ba mag sasabi dapat ba patas ang mga prosecutor at this time yung mga ating mga congressmen dahil sa member sila ng House Committee on Justice hanggang saan ba sila dapat ba patas ba sila sa laban sa kinakasuhan at laban para sa mga kumakaso. So iyan po ang gagawin. At ang una, sino ba ang nagsasampa ng kaso? Ang nagsasampa ng kaso ay complainant, hindi naman congressman. So kung hindi congressman nagsampa ng reklamo, walang karapatan ang congressman na natutulungan ang kumakaso kung kulang ebidensya nila. So ngayon, ang pag-usapan natin, anong nangyari? Tapos, po-point out natin kung tama ba ito o hindi. Pagkatapos, kung ginawa man yan laban kay Sara, bakit naman binasura ang kay BBM na impeachment? Yan ang tutukan natin. At ano ang rason kung bakit sa kaso naman ni Sara Duterte ay tumulong ang mga congressmen sa pamamagitan ng pag-utos sa mga opisina na dalhin ang ebidensya laban kay Sara. In other words, tinulungan nila yung mga nagreklamo laban kay Sara. Kay BBM naman, hindi sila nagpasampina. Bakit? Ngayon, kung ikumpara mo naman ang paggawa ng reklamo, sa gitna ng reklamo na sinampa laban kay Sara at sa reklamo na laban kay BBM, mas kompleto ang pagbanggit ng mga detalye laban kay BBM. Kung titingnan mo ang lahat ng mga detalye na banggit laban kay BBM, kagaya ng sinabi, siya ay pinagdududahan kung adik siya o hindi. Pangalawa, yung kanyang kapatid mismo na nakaalam ng personal sa buhay niya ay nagsalita na sa rally ng Iglesia ni Cristo. At sinabi sa rally na yon na alam niya na adik ang kanyang kapatid. So, ibig sabihin, kung ibang tao nagsalita, baliwala yon, hindi natin papansinin yon. Pero dahil sa ang kapatid mismo ang nagsalita na adik si BBM, ay meron ng level, mataas na antas na paniniwala kay Aimee Marcos. Therefore, yung pagkwento mo, kasunod na tanong, si Aimee ay kapatid ni BBM at bata pa lang sila ay nagkakasama na sila kaya magkakilala sila. Yan mga facts na babanggitin mo. Sunod, na babanggitin mo, marami na rin ibang beses na nangyari na maraming tao nagsasabi na pinagdudahan si BBM na adik. Sunod, ibabanggit mo. Number 5, labag po sa batas ang paggamit ng illegal na droga. Yan ay labag sa Section 15 ng Republic Act 9165. So, pagkatapos, hindi man lang, sunod mo banggitin ay bilang siya ay presidente. Sunod ay banggitin mo ang facts na bilang presidente siya ay nanumpa sa bago sa naglingkod bilang presidente na ipaglaban niya ng sincero o sa makatotohanan ang lahat at ipatupad niya ang lahat ng batas sa Pilipinas. At kasama dyan sa lahat ng batas ay ang batas ng hindi paggamit ng pagkukulong sa mga tao na gumagamit ng illegal na droga. Pagkasunod, ibanggitin pa dyan at bilang presidente nakalagay po sa Article 7 na kung saan ang dapat ang presidente ay i-assure niya na ang kanyang kalusugan ay sa laging magandang estado. Kasi concern ng tao o ng bansa, ang presidente ay dapat in the pink of health. So ngayon,
Ang kasunod, because of that statements, hinimok na siya ng mga tao na magpa-hair follicle test. Kasunod ng statement, hindi rin siya nagpa-hair follicle test. So, sapat na po yan. Ang argumento, sapat hindi ang statement, ang sinabi ng detalye, sapat na po yan para sabihin na nawalan ng tiwala o tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi pagsumiti sa hair follicle test. So, sapat. Biro mo sapat na ang pagkakon. Tapos, tinapon nila. Sinabi nila walang ground, walang sufficiency in substance. So, ganun po ang ginawa ng Kongreso ng mga member ng House of Representatives. At binoto pa yan ng aming congressman sa South Cotabato na si Ferdinand Dinan Hernandez. Binasura niya rin. Isa siya sa bumoto sa pagbasura ng impeachment na reklamo laban kay BBM. At siya ay hindi kumontra doon sa plenaryo. Deputy Speaker pa siya. At kung bakit ko binabanggit, kasi si Dinan Hernandez nanalo nung nakarang eleksyon sa amin sa pamamagitan ng pagbit-bit na issue laban sa tinalo niya na congressman na si Congressman Peter Miguel. At ang issue niya laban kay Congressman Peter Miguel ay pumirma si Peter Miguel sa impeachment laban kay Sara. Kaya ang mga botante po kasi sa South Cotabato sa amin ay makasara po. Majority makasara. Kaya ibinoto ng mga majority na makasara si Ferdinand Dinan Hernandez na congressman. Pumalit kaya nanalo siya. Next, may kaso na isa laban kay BBM. Yung tinatawag na ginagamit niya ng BBM parametric formula. Yung tawag diyan ay baseline, budgeted, tsaka managed na mga tungkol po sa mga pera ng bayan na nakatuon sa flood control projects. So ang ginawa niya, suma total, ang ginawa niya, binusog niya sa pera mga congressmen na pili niya. Yung mga congressmen na kalaban ay hindi po binigyan. Dito na po pumasok yung pag-assign ng mga budget ng pera. Kaya minimum, lahat ng mga congressmen na bumoto, na pumirma sa impeachment, ay nagkaroon ng hindi bababa sa 2 billion na flood control projects. So, ang kaso sa kanya, so sinulat ng mga kumaso sa kanya, yon binuo niyang ang BBM formula, tapos siyang pumirma siya ng mga budget, tapos hindi niya kinontra, hindi man lamang niya inasikaso yung bakit binigyan niya ng tag 2 billion na proyekto bawat congressman at yung ibang congressman ay wala. Yan ang pagkasulat. Hanggat sa nirelease at nagkaroon ng flood control scandal na nabisto, maraming project ang mga substandard, marami ang hindi na ipagawa. Kompleto po ang pagkadetalye. Kaya because of that, nawala na rin ang tiwala ng taong bayan o di kaya sinira niya ang tiwala ng taong bayan. And true enough, sa mga survey ay negative ng survey rating ni BBM. Ibig sabihin, yung pagka-negative, ayaw na ng tao sa iyo. Sinira mong tiwala nila sa iyo. Biro mo, from the start na ikaw panalo. Ngayon, yung mga bumoto sa iyo ay wala ng tiwala sa iyo. So, yan po ang pagkabanggit ng mga kaso. May isa pang binanggit na kaso laban kay BBM. Yung kaso ng ginamit nila yung pagpipirma sa unprogrammed funds. Nakalagay po kasi sa batas na bawal sa Section 25, Paragraph 1 of Article 6 of the Constitution na nagsasabi, bawal na sumubra ang budget ng Pilipinas sa kada taon. Bawal pa sobrahan kung magkano lamang ang available na pundo. So, nakaraan na yun, panahon ng 2025, umabot sila sa 5.7 trillion. Actually, 6 trillion. So, ngayon, ang ginawa ng Kongreso sa 2025 na budget ay pinataasan lang, pinakadargahan na ng maraming mga 731 billion ang sinampa na nilagay na mga unprogrammed appropriation. So, unprogrammed appropriation, ibig sabihin, tawag po kasi sa budget appropriation. So,
Ang batas natin sa Constitution nagsasabi, hindi sila pwede maglaan ng budget na masobra pa sa kung magkano lamang ang pinanukala ng executive o ehekutibo o di kaya ni Office of the President na budget. So that time, lumampas pa sila. So dahil lumampas, ang ginawa na para hindi yun magiging illegal, nilagay nila sa unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, mga pondo, hindi pondo, kundi mga proyekto na maaaring gagawin kung meron ng pondo. So ibig sabihin, ang Constitution dapat manaig, hindi dapat sila maglagay ng unprogrammed appropriation. So hindi yan discretion. Walang power, walang poder ang presidente na mag-approve o hindi mag-veto ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Yan ang pangalawang kaso sa kanya. So ibig sabihin, pagka narrate ng kwento ay sapat para mawala ng tiwala ang tao sa kanya. So kasama dyan, alam niya na bawal ito, mismo sa desisyon ng Supreme Court sa kaso sa PhilHealth ay nagsasabi ang Supreme Court Justice na si Justice Hernando na bawal talaga ang unprogrammed appropriations. And yet, despite that, hindi niya bineto. Yan ang kasos. Ibig sabihin, ang lahat ng kaso sinampa kay BBM ay kompleto pagkakwento. Hindi pinag-usapan ng ebidensya. Kasi sinasabi po sa Section 5 ng impeachment rules ng House of Representatives na kailangan lamang tingnan kung sapat ba ang pagka-allege o pagka-aligar ng mga detalye sa reklamo. Ganun lang po. Kung sapat, obligado ang House of Representatives na Justice Committee na aprobahan. Ang ginawa nila, hindi nila inaprubahan. So kay Sara naman, ang nangyari, bumalik tayo sa confidential fund. Number 1 na kaso kasi laban sa kanya ay confidential fund. Inalis doon na nanghingi siya ng budget kay BBM. Kasi nga 2022, wala pa silang budget. Kumbaga ang budget nang sumampa sila sa opisina nila, si Sara bilang vice presidente at saka si BBM bilang presidente, ay yung budget pa na ginawa sa panahon ni Digong Duterte. Sa panahon ni Leni Robredo na bilang vice presidente. So, alam mo naman kasi matipid si Leni Robredo, in fairness to her. Wala ako nakitang history na nagnakaw si Leni Robredo. Kaya sa akin po ay malinis na malinis. Walang ninakaw si Leni Robredo. So, kaya nga, binuto ko siyang vice presidente noon eh. So, anyway, dahil mababa ang budget ni Leni Robredo nung pumalit si Sara, ang ginawa ni Sara, dahil may mga project siya na gustong ipapatupad, nang umupo siya, kalaban niya kasi, nakalagay sa utak niya, na yung sa Department of Education, yung mga senior students, junior high school, ay nire-recruit na mga NPA. So, kailangan niya na makontra yung ginagawa ng mga NPA na nagre-recruit ng mga bata sa eskwelahan. So, yan ang hiningi niya na pundo na 125 million. Mas malaking pundo ang hiningi ni Sara Duterte mula kay Marcos. At ito ay nanggaling po sa pundo ni Marcos na contingency fund. Kasi lahat ng presidente may tinatag na contingency appropriation. Na yan po, ang tawag contingency ay sa mga emergency o mga bagay na hindi naisip ng mga gumagawa ng batas sa panahon ng ginagawa ang batas. So naglalaan sila ng tinatag contingency fund para doon sa mga bagay na bigla na lang sumulpot. Kagaya nito, biglang sumulpot, humingi si Sara Duterte ng dagdag na budget. Ang binigay sa kanya ay 125 million lang. Napakaliit. So, nevertheless, binigay sa kanya noong December 21, 2022. So, ang batas po sa Pilipinas pagdating sa budget, kailangan ubusin mo sa pagtapos ng taon. Kailangan by December 31, 2022, dapat ubos na yung budget. Kasi kung hindi mo ubos, obligado ka na ibalik mo sa National Treasury. Ang National Treasury po, yun ang naghawak ng mga pera natin na hindi pa na nautusan ng batas kung saan gagastusin. Kumbaga general fund, walang pagtutunguhan ng pundo. May pundo lang hawak ang ating Bureau of Treasury. So, nang binigay ng 125 million, according to the
to the liquidation. Ang tawag diyan liquidation, pagsusumiti ng paliwanag kung paano mo ginasta ang pera. So sa paliwanag na ginasta niya, kung paano niya ginasta yung pera na 125, ay matindi talaga yung banat sa kanya kasi nilagay niya ang resibo ng Mary Crispiatos. Pero tingnan mo na, bago na-discover ang Mary Crispiatos ay ganito. Binigay sa Commission on Audit yan. Trabaho po ng Commission on Audit ay tingnan, sila lamang po ang may exclusive na kapangyarihan sa pagsasabi kung ang pondo ba ay tama pagkagasto o hindi. Iyan ang kapangyarihan ng Commission on Audit sa ilalim ng ating konstitusyon. So nagtataka naman ako, ganun sila ka-powerful sa panahon ni Romualdez. Kasi sa totoo lang, hindi mo talaga maalis ang katotohanan. Hindi you cannot argue otherwise when I say that Romualdez was hell-bent. Talagang determinado na maging presidente sa 2028. At the only way para maging presidente siya is, aside from winning the election, is kailangan tanggalin niya si Sara para mas malaki ang chance niya na mananalo. Kaya ang objective nila ni Romualdez ay sirain si Sara Duterte. Okay. The only way, nakakita sila ng butas dito sa 125 million. So siyempre, kumontak sila sa mga opisyal ng COA. Ano ba dyan? Ano bang kanilang ginagawa na how did they explain the expenses? Siyempre, alam naman from the start ni Romualdez kung paano magpapaliwanag sa confidential fund. Bakit? Kasi may confidential fund din siya bilang speaker na more than 10 billion. Mga starting 2023. Pero starting 2022 kay Lene, kaya ano ba speaker, ibang speaker nun si Lord Alan Velasco ng Marinduque. So, ngayon, 2023, 2024, 2025 ay hanggang 2026, yung budget ng speaker ng House of Representatives, lagi lang inaaprubahan ng Department of Budget and Management ay nasa 13 billion lamang hanggang 16 billion pinakamataas. Pero pagdating sa isumiti dyan sa House of Representatives, tinaasan niya ng House of Representatives at ginawang 33 billion. Huling budget na 33 billion. Nevertheless, balik na kay Sara. So, nung natanggap, kinuwento nila kung paano natanggap ni Sara 125 million pagkatapos ay ginasta niya sa loob ng 11 days na ubos yung 125 million at ang ginawa nila, gumawa sila ng average computation na kada araw ay 11,337,000 ang ginagasta. Tapos, from that extrapolation ay hindi po yun, matatawag natin hindi yan facts, kundi conclusion lang yan. Next, binanggit nila ay nagsumiti si Sara Duterte ng mga resibo para mapapaliwanag kung paano ginasta ang 125 million at ang lahat ng resibo ay peke ang pangalan. Talagang peke naman yan eh. Alam naman ni Romualdez, pati si Bong BBM, kanyang mga confidential fund, 1,625,000,000 ay puro naman mga peking pangalan nilagay. So, ganun po ang nangyari kay Sara, which is Sara is not alone or was not alone in that kind of situation. So, dahil dyan, binanggit na peke ang pangalan, ay nag-conclude na sila na binulsa ni Sara ang pera na 125 million. Yun lang ang aligasyon. So, kung yan ang aligasyon ang tanong, sapat ba yun ang aligasyon para sabihin na na-comply ang tinatawag na cause of action para i-impeach siya? Sagot. At dito na pumapasok yung mga sinasabi lagi ng mga abogado, kahit sinong abogado, na kung sumampa ka ng kaso ay dapat banggitin mo ang lahat ng detalye. Kung hindi, ibasura yan ng piskalya. So in this case, ang piskal natin ay yung Justice Committee. So ngayon, kung piskal natin ay Justice Committee, anong nangyari? So iyan lang po ang binanggit. Hindi sila nagbigay ng detalye. Ay, tubig yan. Hindi sila nagbigay ng detalye kung paano ninakaw ni Sara ang 125 million. Hanggang doon lamang ang kwento sa nagbigay ng resibo.
In other words, alam na natin ngayon na kulang ang pagbanggit ng pangalan. Ngayon, para maintindihan nyo na kulang, kailangan kasi babanggitin pa dyan kung paano ginawa ang pagbubulsa ng pera. Ngayon, kung sinabi dapat sana ganun ginawa, nagbigay siya ng resibo ng mga Merigris Piatos. Pagkatapos, binigay ang pera sa hearing, lumabas sa hearing na sinabi ni Fajarda, Edwin Fajarda, at saka ni Acosta na tinatag na Special Disbursing Officer na binigay sa kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica ang pera na 125 billion. So pinaghati nila. Pagkatapos nun, wala nang report. Wala nang nilagay sa reklamo. Basta kasunod nun, nag-shortcut sila. Pagbanggit, ninakaw ni Sara. Nag-conclude sila. Meron sila conclusion na ninakaw ni Sara dahil binigay niya na resibo ay Merigris Piatos. Kaya uli, babalik tayo sa tanong, tama ba yon? Yan ang tanong. Siyempre, kailangan mo na banggitin kung paano napunta sa bulsa niya. Alam naman natin na pwedeng mangyari na ninakaw ni Sara. Pero pwede rin nangyari na tapat din si Sara. So, anong gagawin natin? Hayaan na lang natin. Ang gagawin natin, di, palusot na lang natin, kakampi natin ang Kongreso. So marami lahat, pati yung pagbabanggit sa iba pang mga kaso laban kay Sara. Yung confidential fund naman na sa Department of Education na binigay. Ganon din, hindi kulang din ang detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara ang confidential fund na kasunod na taon, 2023, na binigay sa Department of Education. Ganon din ang pagbanggit sa tinatawag na yung namigay siya ng envelope doon kay Gloria Mercado. Yan po yung mga undersecretary ng education na nagbigay din kay Yusik Catalan at saka kay Yusik Osias. Na sinasabi ron at tumistigo pa si Mercado, si Osias at saka si Catalan sa Good Government Committee. At doon sinabi nila na binigyan sila ni Sara ng 9 na envelope sa 9 na buwan. May laman na tag 25 million ang sa dalawa at 50 million naman ang para kay Gloria Mercado. So pagkatapos, binanggit po yan lahat ng reklamo. Pero walang binanggit kung para saan. Para magiging bribery, dapat po may transaction na babanggitin. Walang binanggit kung anong transaction. Dapat may babanggitin kung ano ang kontraktor, kung sinong kontraktor na bit-bit ni Sara, kung kay Sara man yun. Sabi natin totoo yun, namigay si Sara. Wala namang masama sa pamimigay ng pera, basta mayaman ka. Walang kasalanan, walang krimen. Maliban na lamang kung may motibo sa pagbibigay ng krimen. Ang motibo dyan, halimbawa, may proyekto, di bribery na yun, suhol na yun. Kailang hindi naman nabanggit kung ano ang proyekto na meron sa reklamo. Hindi rin binanggit sa reklamo kung sino ang kontraktor. At hindi rin binanggit sa reklamo kung kumita na ba si Sara o hindi. Hindi rin binanggit sa reklamo kung natuloy ba ang bidding kung merong bidding man. Wala. So, ibig sabihin, kulang po ang pagbanggit. At kulang ang pagbanggit sa ilalim ng Section 5, Rule 3, ng Rules of Impeachment ng House of Representatives, kung kulang ang pagbanggit ng mga detalye, automatic basura. Hindi binasura. Pinatuloy nila. So, ibig sabihin, may double standard sila doon pa lang sa pagtatanong kung may sapat ba na kwento o wala. Sa English, ang ginagamit na termino ng House of Representatives Rules of Procedure sa impeachment ay sinasabi sufficiency in substance. So sinabi dun sa Section 5, Rule 3, na kung sapat ang pagbanggit ng detalye ay sufficient in substance na. So ngayon, kinumpara natin ang pagbanggit ng kaso laban kay BBM, binasura. Kompleto. Pagbanggit ng reklamo laban kay Sara, inaprubahan, pero kulang ang pagbanggit. Tapos, nagbanggit pa sila, yung isang kaso laban kay Sara, yung
nagkamal siya ng salapi mula siya naging vice mayor siya 2007 hanggang 2024. So, sa reklamo, walang binanggit na salin. Kundi binasihan lang lamang nila sa reklamo yung binigay ni Trillanes na kuno ay bank accounts ni Sara at saka ni tatay niya at saka mga kapatid niya. Yun lamang binasihan at yung mga deposito na binigay ni Trillanes ay nakalagay na 2016 pa nangyari. Hindi pa president, hindi pa vice presidente si Sara. So, binanggit lang kwento na ganon. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, dapat ibasura mo ng kaso. Bakit? Kasi ang kinikwento ay panahon nung hindi pa vice presidente si Sara. So, utos ng Supreme Court sa huling impeachment na kaso na binasura ng Supreme Court laban kay Sara. Yun yung nakaraan na July 25, 2025 nilabas ng decision at January 26, 2026 nilabas ang resolution sa pagbasura ng motion for reconsideration. Tahasa na sinabi ng Supreme Court doon na kapag ang pwede ikaso sa Vice Presidente ay yung mga bagay na ginawa niya at lahat ng bagay na may kinalaman sa ginawa niya nang siya ay Vice Presidente na. Kasi hindi mo siya pwedeng i-impeach ng dahil sa bagay na ginawa niya nung siya ay mayor pa lamang ng Davao City o Vice Mayor ng Davao City. So, nevertheless, inaprubahan pa rin nila. So, actually, mamaya, idudugtong natin yan. Pagkatapos nun, ay may isa pang kaso na yung nag-imagine si Sara na nag-press con niya na kung ako gusto ko na naginip ako kagabi at pinipigil, pinuputulan ko ng liig si BBM. Kwento na mga joke na kwento, pinatulan. So, nilagay din yan sa kwento sa isang impeachment complaint laban kay Sara. Kulang-kulang din ang pagbanggit ng detalye kung paano magiging labag sa konstitusyon o pagtitiwala ng taong bayan ang kwento na nagkwento ko ng panaginip na ipapatay ko si BBM. So, kulang at least alam na natin kulang. Tapos may isa pang kwento na kaso laban sa kanya ay yung ang nag-press con siya, sabi niya si BBM, nalaman ko si BBM, si Lisa Araneta Marcos at si Ferdinand Martin Romualdez ay gusto akong ipapatay. Kaya pero huwag kayo mag-alala, may secured na rin ako kasi kumausap ako ng isang killer na sakasakaling ako'y mapatay nila ay patayin mo sila, huwag mong tigilan. Krimen ba yon? Pariha kami ng rason dito ni Attorney Harold Respicio na Vice Mayor ng Isabela sa Reyna Mercedes na bayan. Ang rason ko, walang krimen na grave threat kasi paano mo ikukulong ang tao na nagkuha ng grave threat kung siya ipatay na mangyayari ang krimen. So, i-assume mo na pinatay si BBM, pinatay si Lisa Araneta Marcos, pinatay si Ferdinand Martin Romualdez, pero patay na rin si Sara. So, paano mo ikukulong ang patay? So, iyan po ang pagkabanggit ng kwento. So, hindi po siya nagiging krimen. So, kung hindi siya magiging krimen, hindi rin binanggit sa kwento, paano ito makakasira ng tiwala ng taong bayan? At paano ito magiging labag sa konstitusyon natin? Hindi, kulang-kulang din ang kwento. Next, anyway, kung ako ang tanungin mo, hindi magiging krimen yan sapagkat hindi nga nagreklamo, hindi nga nagsampa ng reklamo si BBM, si Lisa, si Martin Romualdez, hindi nagreklamo. Kaya out of place yung NBI dyan, hoy magtibag, out of place, wala kayong jurisdiction sa pag-investigate. Bakit? Kasi hindi krimen yun. Okay, number one, hindi yun grave threat. Hindi siya grave threat. Bakit? Ano ba ang grave threat sa definition o kahulugan na nilagay sa batas natin sa Revised Penal Code? One of the grave threats yung may condition. Parang hold up yan. Bigyan mo ko ng pera. Kung hindi, papatayin kita. Yan. Kung hindi man niya
Kung hindi man niya pinatay, grave threat yun. Ngayon, pero binanggit niya yon sa Facebook. Siyempre, wala sa harap niya yung taong binibigyan nila ng tinatakot niya. Kasi kung nasa harap niya, di klaro na hold up yun. Pero pwede rin matawag na grave threat. This time, ang klase ng grave threat ay makonsidera mo pa rin na robbery. Kasi may hiwalay na batas sa ating revised penal code na robbery ang tawag. So, ngayon, halimbawa, gagawin natin, hoy, gagawin mo ako na presidente ng asosasyon. Kung hindi, papatayin kita. Grave threat din yun. So ngayon, ano ang meron sa grave threat na yan? Sa grave threat na yan, kapag hindi gagawin, ay papatayin. Pag hindi ako bigyan ng pera, papatayin. Pag hindi ako gagawing presidente ng association, papatayin. Ibalik natin, ikumpara natin sa kay Sara. Pag pinatay nyo ako, pag may gagawin sila ni BBM, papatayin sila. Sa sample ko, kagaya sa hold up, kapag may gagawin, hindi mamamatay. Kapag gagawin siya, halimbawa, presidente ng association, hindi mamamatay yung tao. Kaya dito naman sa hambing kay Sara, kapag may gagawin ka, saka ka palang mapapatay. Ang layo ng diferensya. At saka walang batas na ganun sa revised penal code na nagpaparusa ng mga threat na ganun. Ang tawag dyan sa totoong kwento, warning. Kapag aawayin mo buong pamilya ko, sige, mananagot ka. Ibig sabihin, hindi mo gagawin dahil wala pa na bang nangyari. So kung walang ang threat na sinasabi, kung gagawin, meron ang tanong mo sa sarili mo, pag ginalaw mo na, pag ipasok mo na application ng elemento ng krimen, gagawin ba ito? Pag nagsagot hindi gagawin, ay bakit hindi gagawin? Dahil gagawin lamang yan kung gagalaw sila. Kumpara sa ibang threat, gagawin ba ito? Yes, kung hindi sila susunod sa gusto niya, papatayin sila. Next, wala pong krimen na tinatawag na plotting to kill. Plotting to commit murder. Wala pong krimen na gano'n nakasulat sa libro natin. Kaya hindi rin siya krimen. So kung hindi pala siya krimen, warning lang pala siya, paano mo sasabihin na maging hindi sapat ang kwento para sasabihin na mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ginawa ni Sara na gano'n? So, in other words, balik pa rin tayo sa katotohanan na hindi sapat ang pagbanggit ng mga detalye para ma-impeach si Sara. Meron pang isa. Ano pang isa doon? Yung hindi pagdalo sa mga meeting, sa mga hearing na patawag ng Kongreso. Binabanggit nila pero hindi nila binanggit bakit, paano nagkaroon ng obligasyon si Sara na dumalo sa hearing. Kasi kapag vice president ka, you have all the right not to attend. Yan ay napapaloob yan sa tinatawag na the principle of checks and balances. Napapaloob yan sa ating tinatawag na separation of powers, independency of powers. One of the primus inter pares, o one of the inter pares, si Sara Duterte. Ang mga inter pares yan, si BBM, si Sara, mga ombudsman, hindi kasama deputy, ang lahat ng mga members ng Supreme Court, Justice, tsaka Chief Justice, ang lahat ng mga kasapi at chairman ng commission. Election, human rights, audit, at saka civil service. Yun ang mga primus, ang mga pares. Ang pinaka-head ng lahat ng pares ay primus inter pares na ang presidente na si BBM. So ngayon, walang binanggit sa detalye paano naging obligado si Sara na dumalo sa hearing. Given din, ang katotohanan naman, may ebidensya naman na dumalo pa rin siya. Ibig sabihin, option din ni Sara yun. Nung dumalo siya, pinasumpa siya, nanumpa siya, hindi naman siya tinanong. Nagpaalam siya kay Joel Chua, hindi naman ako tinanong, ang aking staff ay na hinimatay kasi si Gloria Acosta. So dinala sa ospital. So asikasuhin ko muna staff ko. Pagkatapos, pinakahuling dalo ni Sara doon, yung ginawa nila na pinakulong nila si Zulaika Lopez.
na chief of staff naman ni Sara sa Vice President's Office. Si Attorney Zulaika Lopez. Siya ay pinakulong nila dahil contemptuous daw yun, yung pagsulat ni Attorney Zulaika Lopez sa COA na huwag muna kayo magbigay ng mga detalye sa committee ng House of Representatives sapagkat kami ay umaapila pa. Karapatan naman yun. So anyway, what is important is hindi sapat ang pagbanggit na naman ngayon kung yun ang akusasyon para sabihin natin na dapat i-impeach si Sara. Ano pa bang ibang binanggit? Yung nagyabang si Sara sa press con na kung tinatanong siya ng mga media kung siya ba ay dadalo sa 2024 na SONA. Sabi niya, hindi ako dadalo sa SONA because I have designated myself as designated survivor. Panahon kasi na yon, uso yung bagong pelikula na galing sa Amerika. Ang title ng pelikula ay Designated Survivor. At ang pelikula na yon, ang plot ng story ay mayroong SONA o State of the Nation Address ang President ng United States of America. At pupunta na yun sa Capitol Hill ang lahat ng mga opisyal ng bayan. Lahat ng secretary ng United States of America. Lahat ng mga senador ng United States of America. Yung vice presidente ng United States of America ay nandoon. Yung lahat ng congressmen ng United States of America ay nandoon. So, may isa silang secretary na hindi pinapadalo. Kasi iniiwasan nila mangyari pag binumbahan ng Iran ng missile ang Capitol Hill, ubos sila lahat, patay. So para mayroon pang matitira na magpapatakbo ng bansa, dinidesignate siya as survivor na huwag kang dumalo sa SONA at baka bumbahin ang SONA, ang Capitol Hill, ay may matitira pa ng isa, ikaw ay magiging acting president. Yan po ibig sabihin ng survivor. Akalain mo pelikula, ginawa pang kaso. At paano naman, hindi, pagbuo ng kwento, hindi nakalagay yung kwento, paano nawawalan ng tiwala o paano tinraidor ni Sara ang tiwala ng taong bayan sa pagsasabi na designated survivor ako, hindi ako dadalo ng SONA. So nakwento ko na lahat ng akusasyon ha. Next is, klaro naman sa stage na yun, sa section 5 pa lang ng rule 3 ay hindi na sapat ang reklamo pero inaprubahan pa rin nila. So i-compare mo kay Bongbong Marcos, kompleto ang reklamo pero binasura nila. So ito na ngayon, ang katotohanan po ay kulang-kulang sa ebidensya, kulang-kulang sa testigo, kulang-kulang sa detalye ang mga nagkaso laban kay Sara. So ano nangyari? Pagdating naman doon sa section 7 na pinasagot na si Sara at ang sagot ni Sara daw ay hindi sagot sapagkat ang ginagawa niya ay hindi niya kinontra punto por punto ang lahat ng binanggit na mga pangyayari. Lahat ng detalye. Ang katwiran naman ng mga abogado ni Sara, paano namin sagutin? Kulang-kulang naman ang reklamo. Walang ultimate facts na tinatawag. Halimbawa po, kagaya ng confidential fund, walang binanggit kung paano ninakaw ni Sara, anong detalye ginamit ninyo. So wala kaming kontrahin. Bakit pa kami kumontra? Wala namang ultimate facts. Pag walang ultimate facts, hindi pwedeng kasuhan si Sara. Ganon po ang mag-isip ang mga abogado. So, because of that, natanggap na, diniklara pa, buto-buto pa rin sila na may sufficiency in grounds. Ngayon, nagtanong si Marcolita, Paulo Marcolita na anak ni Senator Marcolita. Sabi niya, Madam Chair, ang pagkakaalam ko, dalawa lang po ang meron sa ating procedure. Yung sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Bakit nagdetermina pa tayo ng sufficiency in grounds? Sinagot siya, sinupla siya ni Jinky Luistro na basahin mo ang rules, meron yan. At saka binasa niya ang rules na section 7. Pero pag binasa mo section 7, ang nakasulat doon, the committee, after receiving the sagot, yung mga sagot ni Sara, ay ang gagawin ng committee, basahin nila sagot ni Sara at ang reklamo ng kalaban ni Sara. At alamin nila ang nakalagay sa utos ng section 7 ay to determine if the allegations are sufficient to say that there are grounds for impeachment. Ang ano sinabi? Kung ang kwento ay sapat
para sabihin na may grounds for impeachment. So tama si Marcoleta. Ang tinatanong lang doon, ang aligasyon lamang. So mali para kay Jinky Luistro sabihin na mayroon silang proseso sa pag-determine kung may sufficient grounds. Kasi ang dapat kasunod, alamin lang kung nagkwento ng para sa sufficient grounds para matuloy ang impeachment. Tapos titingnan lamang doon ang mga sinumiti na mga ebidensya. May mga sinumpang salaysay ng mga testigo, dapat meron. Mga dokumento na mga ebidensya, dapat meron. At titingnan lang kung meron, itutuloy nila. So, ibig sabihin, nagbuto-buto po yung House of Representatives at sinabi nila meron. Okay, papasok na tayo ngayon sa sunod na hearing na nangyari noong March 25. Anong ginawa? Wala pala silang ebidensya patungkol sa salin. Kaya, ang ginawa nila, imbis na trabaho ng nagreklamo ang mag-motion kung anong gusto na i-motion, ang nag-motion mismo ay si Terry Ridon, congressman mismo. So, ibig sabihin, nakakita tayo ng sitwasyon na yung piskal na magdidesisyon ng patas kung may kaso laban sa inaakusahan o wala, ay nagdesisyon siya, tinutulungan pa niya ang kumakaso, which is mali. Ibig sabihin, hindi ka po otorisado na magiging biased sa nagreklamo. Ang ginawa ng House of Representatives ay gumawa sila, naging abogado pa sila ng nagreklamo. Kulang-kulang ang ebidensya ng reklamo ay ginawa na sila pa nag-motion, sila pa nanghingi, sila nagdesisyon na kunin ang salin ni Sara Duterte. Number 2, na ipatawag si Madriaga. Kulang sila pala sa testigo. Ibig sabihin, si Madriaga, saan ba nila gagamitin? Para daw mapatunayan kung paano ninakaw ni Sara yung confidential fund. Kung babasahin mo naman ang affidavit ni Madriaga, ay kulang-kulang. Walang detalye. Tapos, pag pinaniwalaan mo ang affidavit ni Madriaga, sinabi niya yung pera ng confidential fund ay pinadeliver sa kanya ni Colonel La Chica tsaka ni Colonel Nolasco. So, nung deliver naman niya, ang una doon sinabi niya, binigay niya sa mayor ng Laguna. Hindi rin binanggit kung sinong mayor ng Laguna. At binigay daw niya sa tauhan ng mayor ng Laguna. Anong klase? Nagde-deliver ka ng 33 o 35 million? Ibibigay mo lang na basta-basta ganun? At unang tanong diyan, paano ngayon ang kwento? Bakit nagtiwala sa iyo si Dennis Nolasco? Kung meron man, kung totoo man yan. Hindi kinuwento eh. So ngayon, ang kasunod na sinabi sa kanyang affidavit, si Madriaga, ay nag-deliver din daw siya doon sa Jordan Plains Subdivision. Doon sa Santiago Family. Sinong Santiago? Bakit dideliveran? Sino yan? Tapos pangatlo, nag-deliver din daw siya doon sa opisina ni Ryan Kilala, na Ombudsman Ryan Kilala. At binigay daw, kinabukasan daw, iniwan daw niya yung kotse doon na Vios na sa parkingan ng Ombudsman. At kinabukasan, nakita na daw niya ang asawa ni Atty. Ryan Kilala na nagmaneho ng Vios. Ang problema, nagpalabas na ng certificate ang Land Transportation Office na walang lisensya na naibigay sa asawa ni Ryan Kilala. Isa pa, nag-deliver din daw siya kay Atty. Raymond Monsayak, na kaklase din ni Sara Duterte. Si Atty. Monsayak ay dating spokesperson din ni Sara Duterte sa opisina niya. At meron siyang comedy bar diyan sa Quezon City. Pumunta raw si Madriaga sa comedy bar na yon at nakita ni Atty. Monsayak sa labas siya at siya sa loob. Ay sige, sininyas lang daw. Sige, dalhin mo sa taas. Ladies and gentlemen, ang dinideliver kuno ay pera ng 35 million. Tapos ganun lang ba kasimple yun? Nevertheless, kung paniwalaan natin ang testimonya na yan ni Madriaga, ay anong ibig sabihin? Ibig sabihin, walang napunta na pera kay Sara. Nandun lang sa mga taong yun. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi sapat
ang ebidensya, klarong-klaro na hindi sapat ang ebidensya. Ngayon, ang ginawa ng mga nila ni Jinky Luistro, nagmotion sila ni Terry Redo na ipadala ang lahat ng ombudsman ang lahat ng salin ni Sara. Mula 2007 hanggang 2016 hanggang 2025. Ibig sabihin, nag-akto sila bilang abogado. Dapat patas sila. Kasi ang determinasyon lamang nila, kung may kaso, tutulungan namin kayo. Kung wala kayong ebidensya, hindi namin kayo tutulungan. Dapat sa ganun. So, ano pang iba pinatawag nila sa ang dami. Ang isa lang pong ibig kong sabihin dito, pwede ba tayo magsampa ng kahit kanino? Ng impeachment? Huwag ka mag-alala kahit kulang ka ebidensya. Kasi tutulungan naman tayo ng House of Representatives. Kasi kaaway ng mga congressmen yung kakasuhan natin. Pwede ba yun? Yung gano'n na lang? So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, gano'n po ang litrato na ginagawa ngayon sa bayan natin. Kaya, wala nga ultimo facts. Ito, pakinggan natin yung reklamo ni Kwan. Ang salita ni magaling na abogado na si Congressman Ropos Rodriguez. Pakinggan natin. Kumukontra siya sa kalain mo, ipapasabpina pa yung abogado ni Sara na gumawa ng kanyang salin. Ipasabpina pa. Ipasabpina yung law firm ni Manasseh Carpio na asawa ni Sara Duterte. Oh, yun. Titingnan din. Yan. Law firms. Madam Chair, clearly this will be the biggest fishing fleet expedition that we are doing. Because it was, we only deal with ultimate facts. In fact, we are trying here to determine whether there is violation of the 6 grounds of the Constitution as stated in the 2 complaints. And so therefore, how can we have that, Madam Chair? So that's the first one. Secondly, did I hear from you that you want records from a law office? This will exactly violate that provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the vice president? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. There is a motion for issuance of subpoena ad testificandum to the representative of... Pero bawal na ngayon. I-entertain pa ni Jinky Lucaret Luistro. Pagbuto-butuhan pa nila. Ibig sabihin, lumalabag na po sila sa timeless tradition and law na hindi mo pwede ipatawag ang abogado ng isang tao para gamitin mong abogado na testigo para sa tao na yun, laban sa tao yan. Securities and Exchange Commission, as well as of subpoena duces tecum with respect to the general information sheet and annual financial statements of the business establishments mentioned already by the Honorable Ridon. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, objection. And You're recognized, Honorable grounds for Rodriguez. objection. May I know first why these companies registered with the SEC will be subpoenas in this record? Is there a nexus between this to the allegations in the complaint, 3rd and 4th complaint? May we know the relevance of these corporations to the present impeachment case against the Vice President? So maliban sa reklamo ni Ropos Rodriguez na may tinatawag na sikreto sa gitna ng kliyente at abogado, ay tinanong niya rin, ano bang koneksyon sa inyong gustong ikakaso laban kay Sara, sa gitna ni Sara at saka ng mga abogado at saka kanilang mga korporasyon na inayos nila? The proponent first, Honorable Ridon, followed by the Honorable Keith Flores. Mahalaga po yung pagpapaliwanag mula sa mga kinita po ng mag-asawang Duterte Carpio
from their own personal income, which will be reflected from the annual income tax returns. Pangalawa, mula din po doon sa mga corporate documents kung saan po sila kasali. Sapagkat doon po natin makikita kung yung pong mga other lawful income para maipakita na ang lahat po ng kanyang kinita over the course of 17 years from 2007 ay mga lehitimo pong kita mula sa sahod at mula po sa kinita mula sa propesyon at mula po sa mga negosyo. So, meron pong clear, So relevant. very clear po yung ginagawa nila, wala silang hawak na ebidensya. Ngayon pa lang sila kukuha ng ebidensya. Ladies and gentlemen, I just want to educate you na bawal po yun kung sumampa ng kaso na kulang-kulang kang ebidensya. Dapat from the start pa lang halata na kulang-kulang ebidensya. Ngayon maghanap pa sila ng ebidensya gaya ng mga negosyo ni Sara, mga korporasyon ni Sara, ipapasampina nila. Ladies and gentlemen, walang itong pinag-iba sa gagawin natin. Galit tayo halimbawa kay Remulla. Kakampi natin ang mga congressmen. So, gumawa ka lang ng reklamo laban kay Remulla. Huwag ka mag-alala kasi kakampi natin ang mga congressmen. So, kulang-kulang ang reklamo mo laban kay Remulla. Kinasuhan mo si Remulla na tumanggap ng pera, bribery. Pero wala kang ebidensya, wala kang binabanggit kung sino testigo mo. Wala kang binabanggit na papel paano ipapatunay na tumanggap si Remulla ng pera. Wala kang may papakita na kaso na kung saan pinaboran ni Remulla dahil yung sa kanyang binigay sa kanya na suhol. Parang ganun lang po sitwasyon. So, ibig sabihin ba, ladies and gentlemen, ang lahat ng mga tao sa mundo, maggalit ka, kakampi mo piskal, kakasuhan mo lang siya ng kakasuhan kahit kulang ka ng ebidensya. Kasuhan mo ang tao na nang rape, wala kang ebidensya ng testigo na ni-rape yung isang tao. Kakasuhan mo yung tao na siyang pumatay kay, halimbawa, kasuhan mo si Rene, na sabihin mo pinatay niya si Pedro. Wala kang binanggit na testigo kung sino ang nakatestigo sa iyo sa nangyaring ganon. Pagkatapos, huwag ka mag-alala. Total, ang piskal magpapalabas ng utos ng sabpina, ipapadala doon sa tinatawag na ballistic test ng Philippine National Police sa Firearms and Explosive Office. Tapos hingiin mo yung detalye ng baril ni Pedro. Kasi ang baril ni Pedro, siya ang pumatay kay Juan, halimbawa. Hingin mong detalye anong serial number ng baril ni Pedro at ano ang ballistic characteristics ng basiyo o ng bala ni Pedro, ng baril niya. So, pag kinuha mo yan, halimbawa, ibibigay ng Firearms and Explosive Office ang detalye, makita mo mga scratches sa slug na mga bala na pinutok mula sa baril ni Pedro. Tapos, ang gagawin mo ngayon, dahil piskal ka, ay huwag ka mag-alala, papakuha mo ngayon sa autopsy test ang bala na pumatay kay Pedro o kay Juan. So ngayon, i-compare mo ngayon ang bala, kung may nakuhang bala sa katawan ni Juan, i-compare mo sa bala na nilabas na pinadala ng police office, Firearms and Explosive Office. So ganun po nangyari, nangingisda ka ng ebidensya. Pero kung ikaw po ay talagang totoong biktima, magreklamo ka, may ebidensya ka, may testigo ka. Dahil ito po ang aking testigo si Maria. Nandun siya nakatayo nung sinita ni Pedro si Juan. Hoy, putang ina ka, bakit ka ganun-ganun? Tapos ano pinagawayan? Nagsigawan mo na. Tapos bumunot ng baril si Pedro. Pang! Hindi lang po akong testigo, mayroon pa ibang testigo. Sana ganun. Ang nangyari po kay Sara, walang testigo, maghanap pa ng testigo. Walang dokumento, maghanap pa ng dokumento. Yan po ang nangyari dito. Bayan, kayo nang humusga. Hindi po ako magsasabi,
Pero at least, tiwala naman ako, naintindihan ninyo yung proseso at bahala na kayo magsabi. May iba't ito, gusto ko lang sagutin, bakit naman hindi na lang harapin? Karapatan po kasi ni Sara kung harapin o hindi. Pangalawa, matindi ang higpit ng abogado ni Sara, hindi siya pinapaharap. Pangatlo, ang posisyon ng mga abogado ni Sara ay walang kapangyarihan ang House Committee on Justice na magpapasabina. Kasi kung magpapasabina ka, you are now going into the determination. Magta-trial ka na. Wala pong kapangyarihan ang House na mag-trial. Mag-hearing, dapat ang hearing nila ay hindi mag-constitute as trial. Ang trial kasi kapag mag-cross-exam ka na, trial na yun. Magiging, ang nangyari, papasok na ngayon ang prinsipyo ng double jeopardy. So, kailangan, ang gagawin na sana ng House of Representatives na patas ay kung may naisumiti na ebidensya, ay sapat sila magsasabi na may ebidensya na. Hindi na dapat kailangan magsabpina. Ang sabpina na lang, kung inakyat na, halimbawa, magdesisyon sila, kaya confined na lamang sila, i-enumerate nila, listahin nila ano bang ebidensya na sinumiti ng nagkumaso. Tapos doon sila magdesisyon, sapat na bang ebidensya na sinumiti ng nagreklamo laban kay Sara. Doon na sana sila magdesisyon. Ngayon kung magdesisyon sila, nakakasuhan si Sara, isampa na nila sa Senado. At ang Senado naman, bilang pagtugon sa obligasyon sa konstitusyon, ay manunumpa sila lahat ng senador at tatayo sila bilang huwes sa impeachment court. At kung huwes lahat sila, ay magiging impeachment court sila. At kung mag-impeachment court na sila, saka sila lamang po ang may kapangyarihan magpalabas ng sabpina. Pero ang manghihingi ng sabpina kung sinong kumaso. Ganon po ang ating batas. So ngayon, binababoy po batas natin. Tapos pinagpatuloy niyan sa kabila ng katotohanan na matindi na ang krisis natin ngayon. Napakatindi. So magandang umaga po, bayan. Magbabasa lang ako ng kokonti, ha? Kasi may masyadong marami kayo dito. Si Grace Line, good morning po. Si Marcial Celerio. Gusto lang talaga nila si Sara targetin. Totoo naman. Si Iz Reyes, sabi, aso ko, bombahin na mga magnanakaw Congress. They are not working for people's welfare. Tapos si Charlie Whiskey, good morning, totoo. Tapos si Chicken Poopers, good morning, Dr. Totsky. Galaxy, Mayap Bengi po. Ay, gabi na pala sa inyo, Galaxy. Saang bansa ka ba? Mayap Abak na sa Pilipinas eh. Crisologo Cabrera, bakit di kayo magkaso kay BBM? Antayin nyo lang po pag may pera ako kasi wala naman akong pera. Bernard Magtibay, Ben Reclamador, Charlie Whiskey. Kala ko Congress gumagawa ng budget, bakit si BBM? Argo, si BBM po taga-pirma. Yung ginagawa ng budget ng House, pipirmahan ni BBM para magiging budget. Hindi magiging budget kung hindi pirmahan ni Presidente. Kaya may obligasyon din si Presidente na yung tinatawag na unprogrammed appropriation, no? Ang tawag na UA, unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, yung mga budget na nilagay na gagawin pero wala pang pundo. Yan ang tawag dyan. So, Argo, BBM negative 9%. Yung pinakahuli po survey ni BBM negative 9% siya. Si Galaxy, Mayap Abak po. Mayap Abak. Charlie Whiskey, di ba Congress gumawa ng budget? Bakit hindi kasuhan ng ombudsman mga congressmen? Tama nga, dapat gumagalaw. Kaso kakampi nila si kakampi ni Rimulya mga congressmen eh. Di ba Congress, tapos ito na pala, di ba nagpirma din si Cheese at Romualdez? Opo, nagpirma din. Bakit hindi nyo kinakasuhan sila? Ang magkakaso niyan po, yung ombudsman. Hindi po, wala po tayong karapatan kumaso ang ombudsman po. Babalik sa Congress yan. Tapos Sir Sid, padayon lang to, illegal, great moves. Salamat. Tapos M.A. Viray, siyempre, amo nila si Bangag. Si Jermeline, wala, protektado si BBM sa Congress.
Tapos Marianita Junet, good morning na kapatid. Matatawag ako sa iyo pagtapos ito. Redy Palma, Atty. Toto, iharap nyo na lang si Sara. Hindi po siya pwede magharap kasi binawala ng kanyang abogado. At saka, hayaan mo sila kumaso. Kung ako si Sara, mas maganda pa, antayin ko na lang kayo doon sa Senado. Doon na lang tayo magkita-kita. Total, isasampa nyo naman niya sa Senate Impeachment Court. Doon na tayo magkita-kita. Tapos, Nimi Alawi, bakit ganon ginawa kay Sara? Ang bilyon na pera nakuha sa Marcos at Romualdez. Yan nga ang katotohanan. So, hanggang dyan na muna tayo ha. Magandang umaga po sa lahat. Kasi isang oras na.